Spoiler para sa episode 164, labanan ng mga maladyos na dalubhasa na wala nang masabi si Lin Moyu. Hindi maganda ang ugali ng girong ito, at mayroon pa siyang ganitong klaseng hilig. Habang nakangiti, biglang tumingala si Yan Guangsheng. Bakit nandito ang mga yun? Kasabay na tumingala si Lin Moyu, ngunit wala siyang makita. Sabi ni Yan Guangsheng, iyong mga matatandang yun mula sa imperyo. Pumunta sila para kumuha ng karne ng ahas na uhaw sa dugo para gawing milagrosong gamot. Pero malas sila ngayon. Mainit ang ulo ng mga halimaw na yun ngayon. Alam niyang panapanahon, pumupunta rito ang mga taga-imperyo para kumuha ng karne ng ahas na uhaw sa dugo para gawing milagrosong gamot. Ngunit dahil kalalaban lang ni Yan Guangsheng sa ahas na uhaw sa dugo, malamang ay galit na galit ito ngayon. Nagpakita ng masayang ekspresyon si Yan Guangsheng. Halika, isasama ka ni Guro para magbukas ng kaalaman. Pagkasabi nito, nagpakawala siya ng malakas na enerhiya na bumalat kay Lin Moyu. Lumipad silang dalawa pataas, agad na nakalayo ng mahigit 10 milya. Gaano kabilis ang isang antas Diyos na dalubhasa. Ngayon lang ito tunay na naranasan ni Lin Moyu. Sa isang iglap, ilang dosenang kilometro na ang nalakbay. Ang malakas na presyon ng hangin ay halos dumurog sa kanya. Naging tahimik ang paligid, lahat ng tunog ay naiwan sa likuran. Sa kanyang paningin, hindi na ito ang lupain ng dugo. Puro kalawakan na lamang ang nakikita. Nakita ni Lin Moyu ang isang bagay na parang salamin na bumabalot sa buong mundo. Sa labas ng salamin ay tila ibang mundo. Ang mundong iyon ay parang pamilyar sa kanya. Naalala niya, pagkatapos sumabog ng dungeon, nahulog siya sa walang lamang espasyo, void space. Ang nasa labas ng salamin ay ang void space. Sa loob ng void space, mayroong nakakatakot na magulong enerhiya. Muntik na siyang mamatay doon. Ang malasalamin na bagay na ito sa harapan niya ang humaharang sa magulong enerhiya. Guro, ano po iyan? Nagtanong si Lin Moyu na parang isang masunuring estudyante. Si Yan Guangsheng naman ay isang hindi masamang guro. Iyan ang harang pang-espasyo. Sa labas niyan ay ang void space. Huwag mong isiping parang salamin lang iyan, sa katunayan, napakatibay niyan. Kahit ako, mahihirapan akong sirain yan. Pero masyado pang maaga para sa iyo ang bagay na ito. Hindi mo na kailangang intindihin. Sa ngayon, manood muna tayo ng palabas. Manood ng palabas. Tumingin si Lin Moyu sa direksyong tinuro ni Yan Guangsheng. Isang barkong pandigma ang tumatawid sa kalangitan, napakabilis, nag-iiwan ng kumikinang na liwanag sa likuran nito. Sa barkong pandigma, may ilang mga propesyonal na may kahanga-hangang presensya. Hindi matukoy ni Lin Moyu ang eksaktong antas nila, ngunit nararamdaman niyang sila ay mga nangungunang propesyonal, higit sa level 80, marahil ay mga antas Diyos pa nga. Ngunit base sa mapang hamak na tingin ni Yan Guangsheng, halatang hindi sila gaanong mas malakas kaysa sa kanya. Ang mga matandang iyan sa harapan ay ang mga elder ng imperyo. Hindi maiwasang humanga ni Lin Moyu. Ang mga elder ng imperyo ay karaniwang mga dating miyembro ng konseho ng 12 na nagretiro na. Bagamat hindi na sila namamahala, napakataas ng kanilang katayuan. Minsan, kapag may mahahalagang desisyon ang konseho ng 12, kailangan pa nilang humingi ng payo sa kanila. Komplikado ang istruktura ng imperyo, at kaunti lang ang alam ni Lin Moyu. Guro, lahat po ba ng mga elder na iyan ay antas Diyos na dalubhasa? Si Lin Moyu ay isang mabuting estudyante, kung hindi alam ay nagtatanong. Si Yan Guangsheng ay isang mabuting guro, laging sumasagot. Antas Diyos, ano ka? Nakakita ka na ba ng miyembro ng konseho na antas Diyos? Yung mga hindi lang talaga kayang maging antas Diyos ang nagiging miyembro ng konseho. Siyempre, ang mga elder na nagretiro mula sa konseho ay hindi pa rin magiging antas Diyos. Ang pinakamataas na mararating nila ay pseudo-Diyos, kahit ikaw, hindi mo sila mapapantayan. Puno ng panghahamak ang tono ni Yan Guangsheng, lubos na minamaliit ang mga ito. Siya,
Isang marangal na antas Diyos, level 95, nasa tuktok na ng mundo. Kahit mga Demon King mula sa Abyss, nakapatay na siya ng ilan. Siyempre, mamaliitin niya ang mga pseudo-Diyos na ito. Tanong ni Lin Moyu, bakit po sila tinatawag na pseudo-Diyos? Suminghal si Yan Guangsheng nang may pang-iinsulto. Isang grupo na huminto sa level 89, hindi na umusad, kailangang umasa sa gamot para umabot sa level 90. Hindi na kayang magpatuloy sa landas, hindi na kayang pag-isahin ang mga skill. Kung hindi sila pseudo-Diyos, ano sila? Malaki po ba ang pagkakaiba ng pseudo-Diyos at antas-Diyos na dalubhasa? Malaki. Langit at lupa ang pagkakaiba. Parehong level 90, pero kayang-kaya silang talunin ng isang tunay na antas-Diyos na parang naglalaro lang. Kahit ilang dosenang beses pa silang labanan, hindi ako matatakot. Bagamat sa bibig ni Yan Guangsheng ay walang kwenta ang mga pseudo-Diyos, sa harap ni Lin Moyu, naglalabas pa rin ang nakakatakot na presensya ang mga elder. Hindi gaanong malayo sa isang antas-Diyos na dalubhasa, at kayang-kaya siyang patayin ng madali. Habang tinitingnan sila ni Yan Guangsheng, tumingin din ang mga elder kay Yan Guangsheng. Bawat isa ay nakangiti. Ang kanilang mga boses ay tumagos sa kalawakan at umabot sa kanila. Nagbibigay-pugay kami kay Lord Guangsheng. Bagamat sila ay mga elder, kapag kaharap ang isang tunay na antas-Diyos na tulad ni Yan Guangsheng, na tinatawag na Guangsheng o Mad God, malaki pa rin ang agwat nila. Walang pakialam na sumagot si Yan Guangsheng, hindi sila pinansin. Laban lang kayo kung lalaban. Isasama ko ang disipulo ko sa tabi para manood. Sabi niyang manunood, pero ang totoo ay manunood lang ng palabas. Nang malaman nilang si Lin Moyu ay disipulo ni Yan Guangsheng, agad na nag-iba ang tingin ng mga elder kay Lin Moyu. Ang mga taong ito, bagamat mukhang mataas ang kapangyarihan at posisyon, ay kailangan pa ring maging magalang kay Yan Guangsheng. Sa huli, kung sino ang may mas malakas na kamao, siya ang tama. Mula sa barko, lumitaw ang isang balingkinitang anyo. Isang batang babae na may napakagandang mukha at kaakit-akit na pangangatawan ang pumunta sa unahan ng barko, nakatingin kina Yan Guangsheng at Lin Moyu. Puno ng kuryosidad ang mga mata ng babae. Malamig na nagsalita si Yan Guangsheng, dahil sa kanya kaya kayo nangangaso ng karne ng ahas na uhaw sa dugo. Sumagot ang isang elder, Lord Guangsheng, siya po si Prinsesa Dongfang Zhao. Umiling si Guangsheng. Hindi ko pa naririnig. Anak ba siya ng batang si Dongfang Yi? Sagot ng mga elder, si Prinsesa Zhao po ay ang bunsong anak na babae ng ating pinuno ng bansa. Kakalabing 8 taong gulang pa lang po siya ngayong taon. Iwinagayway ni Yan Guangsheng ang kamay. Dongfang Yi, ang batang iyon, walang ibang talento kundi magaling lang gumawa ng anak. Si Dongfang Yi ang pinuno ng bansa ng imperyo ng Shengxia. Bagamat karaniwan ay hindi siya gaanong namamahala, karamihan ng mga bagay ay pinagpapasyahan ng konseho ng 12, ang kanyang katayuan ay pambihira. Kung magsalita siya, kailangang sundin ng imperyo ang kanyang utos. Ngunit sa bibig ni Yan Guangsheng, siya ay, batang ito, batang iyon, lamang, casual na pinagtatawanan. Agad na makikita ang pagkakaiba sa katayuan. Magalang na yumuko si Dongfang Zhao kay Yan Guangsheng. Zhao, nagbibigay-pugay kay Lord Guangsheng. Madalas pong banggitin ni Ama ang inyong tanyag na pangalan. Tumawa ng malakas si Yan Guangsheng. Ano namang maganda sa akin para pag-usapan? Sasabihin ko ba kung paano ko siya tinuruan ng leksyon noon, binugbog hanggang umiyak na parang bata? Nagpakita ng hiya sa mukha si Dongfang Zhao. Si Yan Guangsheng ay talagang katulad ng sinabi ng kanyang ama, mayabang ang ugali, puro kalokohan ang sinasabi. Ngumiti si Dongfang Zhao. Paano naman po, sa bibig ni Ama, si Lord Guangsheng ang haligi ng ating imperyo. Sige na. Wala ring silbi ang pambabala mo sa akin. Gawin nyo na ang dapat nyong gawin. Huwag nyo na kaming intindihin. Nagbigay ng utos si Yan Guangsheng na paalisin ang mga bisita, hindi na sila pinansin.
Hindi na naglakas loob pang magsalita si Dong Fangjiao. Gamit ang kanyang magagandang mata, pinagmasdan niya si Lin Moyu nang may kuryosidad. Sa tingin niya, hindi nagkakalayo ang edad nila ni Lin Moyu, ngunit tinanggap na pala ito bilang disipulo ni Yan Guangsheng. Ganoon ba talaga kaganda ang talento ng taong ito? Hindi kailanman naging mababa ang tingin ni Dong Fangjiao sa sarili. Naniniwala siyang siya ay isang nangungunang henyo. Isang mythical level na profesional, mahigit 1 taon lang ang ginugol para makumpleto ang unang pagpapalit trabaho at umabot sa level 36. 2 buwan na lang at makukumpleto na niya ang pangalawang pagpapalit trabaho. Tiyak na magiging isang mataas na antas na profesional bago mag-20 taong gulang. Kahit sa Xiajing Academy, isa sa 3 nangungunang akademya, mahirap makahanap ng makakapantay sa kanya. Ang kanyang ama, si Dong Fangyi, ang pinuno ng bansa ng imperyo ng Shengxia, ay isang tunay na antas Diyos na dalubhasa, at pinuri rin siyang isang henyo na bihira lang makita sa loob ng 1 siglo. May sariling pagmamataas si Dong Fangjiao. Kahit si Lin Moyu na sikat, hindi pa rin niya ito pinapansin. Ang kanyang level at trabaho ay parehong mataas at malakas, pati na rin ang kanyang talento. Tiyak na magiging isang antas Diyos na dalubhasa siya sa hinaharap. Tungkol naman kay Lin Moyu, henyo siya ngayon, pero hindi pa tiyak sa hinaharap. Hindi alam ni Lin Moyu kung ano ang iniisip ng babae, at wala rin siyang pakialam. Kung gusto mong tumingin, tumingin ka. Hindi naman niya kontrolado ang mga mata ng iba. Tumawa si Yan Guangsheng. Batang Lin, mukhang hindi masama ang prinsesang ito. Interesado ka ba? Hindi po, umiling si Lin Moyu. Mayroon na po akong gusto. Nag-alab ang kuryosidad sa mga mata ni Yan Guangsheng. Chismis tungkol sa pribadong buhay ng iba. Sino? Maganda ba? Tumango si Lin Moyu. Napakaganda po, sabi ni Yan Guangsheng. Kung gayon, kailan kayo magpapakasal at magkakaanak? Hindi alam ni Lin Moyu kung paano sasagutin. Ang girong ito, tila masyadong mabilis ang pag-iisip. Hindi makasabay si Lin Moyu. Sa kalagitnaan ng himpapawid, biglang umalingaw-ngaw ang isang paos na sigaw, parang sumisitsit na tunog ng ahas, ngunit mas malalim, nakakabagabag pakinggan, at sobrang nakakangawit sa buong katawan. Agad na naging seryoso ang mukha ni Yan Guangsheng. Dumating na ang ahas na uhaw sa dugo. Kahit ang isang antas Diyos na tulad niya ay kailangang maghanda ng husto, handang sumalubong sa kaaway. Maaari pa nga siyang masugatan. Hindi alam ni Lin Moyu kung paano haharapin ng mga elder, na may lakas lamang ng pseudo-Diyos, ang ahas na uhaw sa dugo. Ayon kay Yan Guangsheng, hindi kayang tumagal ng mga pseudo-Diyos na ito sa isang hampas lang. Tiyak na mayroong bagay na hindi alam si Lin Moyu. Isang higanteng ahas na mahigit 200 metro ang haba ang lumitaw sa kanilang paningin. Ang mga mata nito ay nagliliwanag ng pulang ilaw. Sa tuktok ng ulo nito ay may isang pares ng matutulis na sungay. Ang buong katawan ay puno ng makakapal na kaliskis. Sa ilalim ng tiyan nito ay may mga kuko na mukhang napakatalim. Sa paglitaw nito, napuno ng mabahong amoy ng sariwang dugo ang himpapawid. Ang amoy na iyon ay araw-araw na naamoy ni Lin Moyu, iyon ang amoy na nagmumula sa lupain ng dugo. Naintindihan ni Lin Moyu na malamang ay napakaraming ahas na uhaw sa dugo ang namatay sa lupain ng dugo para makabuo ng ganitong amoy na hindi nawawala sa buong taon. Nang lumitaw ang ahas na uhaw sa dugo, mabilis na dinala ni Yan Guangsheng si Lin Moyu paatras. Ngayon, manunood lang tayo ng palabas. Hayaan nating sila ang humarap dito. Walang intensyong tumulong si Yan Guangsheng. Sa paningin ni Lin Moyu, ang barkong pandigma na kinalululanan ni Dong Fangjiao ay sumugod patungo sa ahas na uhaw sa dugo. Isang pabilog na panangga ang lumitaw sa barko, pinoprotektahan ito. Nakita ni Lin Moyu na ang pabilog na panangga ay kombinasyon ng porma sayon ng mga tao at ng harang mula sa abis, ngunit ang enerhiyang nagmumula sa barko ay tila may kaugnayan sa lahi ng mga dragon. Hindi katakatakang sila ang nangunguna sa 3 lahi.
Isang manipis na sinag ng liwanag ang lumabas mula sa barkong pandigma, tumama sa katawan ng ahas na uhaw sa dugo na parang kidlat. Ang higanteng katawan ng ahas na uhaw sa dugo ay agad na nanginig, naglabas ng mas malalim at paos na tunog. Bagamat maliit ang enerhiyang ito, napakalakas ng kapangyarihan nito. Ang mga kaliskis ng ahas na uhaw sa dugo, na kasing kapal ng baluti, ay gumuho sa ilalim ng atakeng ito. Tumalsik ang sariwang dugo sa paligid. Ang dugo ng ahas na uhaw sa dugo ay medyo naninilaw, at nang bumagsak ito, lalong tumindi ang amoy ng dugo. Nang maamoy ito ni Lin Moyu, agad siyang nakaramdam ng pagnanasang sumugod para inumin ito. Mula sa barkong pandigma, lumabas ang isang elder. Mabilis siyang lumipad, may hawak na malaking bote ng kristal, at sinalo ang lahat ng tumulong dugo. Sa wakas, naintindihan ni Lin Moyu ang kahulugan ng pangalang, ahas na uhaw sa dugo. Hindi dahil uhaw sa dugo ang ahas na ito, kundi ang dugo nito ang nagiging sanhi para hindi mapigilan ng iba ang pagnanasang uminom. Puno ng panghahamak ang mukha ni Yan Guangsheng. Bagamat maganda ang karne ng ahas na uhaw sa dugo, walang gaanong halaga ang dugo nito. Nag-isip si Lin Moyu at nagsabi, kahit langgam, karne pa rin. Tumawa ng malakas si Yan Guangsheng. Tama, kahit karne ng lamok, karne pa rin. Nagalit ang ahas na uhaw sa dugo dahil sa atake. Hamampas ito ng buntot sa nakakagulat na bilis. Hindi masundan ng tingin ni Lin Moyu ang galaw ng atake. Nakita na lang niyang tumama na ang buntot ng ahas sa barkong pandigma. Ang panangga ng barko ay umalon at naiupi, tila malapit ng mabasag. Itinaas ng isang elder ang kanyang kamay sa barko. Nagliwanag ang barko, at muling tumatag ang panangga. Patuloy na umatake ang barkong pandigma. Ngayon, hindi na isang maliit na sinag, kundi isang malaking espada na may habang 100 metro ang humiwa pababa sa ahas na uhaw sa dugo. Mula sa tuktok ng ulo ng ahas na uhaw sa dugo, kumislap ang matulis na sungay nito, nagpakawala ng libu-libong kidlat na sumalpok sa malaking espada. Nagbanggaan ng malakas ang dalawang puwersa, halos magkapantay ang lakas, at sabay na naglaho sa kalawakan. Kasabay nito, ang ahas na uhaw sa dugo ay hamampas ng buntot ng daan-daang beses. Sunod-sunod ang malalakas na tunog. Ang panangga ng barko ay umalon ng umalon. Ang nakakatakot na enerhiya ay nagkagulo sa himpapawid. Umalis ang mga elder sa barko, sumugod patungo sa ahas na uhaw sa dugo. Ngayon lang napansin ni Lin Moyu na sila pala ay isang kumpletong koponan. May knight, warrior, mage, at pati archer. Hindi lang iyon, may 2 pang naiwan sa barko, halatang healer at support. Pagkaalis ng mga taong ito sa barko, bumuo sila ng porma sayon at nagsimula ng matinding labanan kontra sa ahas na uhaw sa dugo. Tinuturing nila itong isang boss na kailangang talunin. Pinanood sila ni Lin Moyu nang may pagkamangha. Bihira talagang makakita ng labanan ng mga nangungunang propesyonal. Si Yan Guangsheng ay mapanghamak pa rin. Tingin ka lang, huwag mong seryosohin. Hindi ganyan lumaban ang tunay na antas Diyos. Nagulat si Lin Moyu. Hindi ganyan lumaban. E paano po lumaban? Hindi ba't ang ibang mga propesyonal ay laging bumubuo ng koponan? Sa huli, ang antas Diyos na dalubhasa ay propesyonal pa rin, di ba? Sabi ni Yan Guangsheng, nakakita ka na ba ng antas Diyos na dalubhasa na bumubuo ng koponan? Siyempre hindi. Hindi pa nakikita ni Lin Moyu na kumilos ang isang antas Diyos na dalubhasa. Nagpatuloy si Yan Guangsheng, ang antas Diyos na dalubhasa ay antas Diyos na dalubhasa dahil hindi nila kailangan ng tulong ng kahit sino. Hindi kailangang bumuo ng koponan para mailabas ang buong lakas. Kung gusto nilang lumaban, lalaban sila. Kung gusto nilang umalis, aalis sila. Hindi sila nakatali sa isang koponan. Siyempre, hindi ka pa umaabot sa antas na iyon kaya hindi mo maiintindihan. Pagdating ng panahon, si Bai Yuan na ang magtuturo sa iyo. Hindi ko na kailangang sabihin pa.